Gayunpaman, maaari kong alisin ang iyong kamatayan kasama ang sakit, ang aking dugo at lakas. Lahat ay binabaluktot. I can't lessen the pain but you won't die until I stop my ability. Kung sasagutin mo ang tanong ko, papatayin kita ng walang sakit, nasaan ang ginto? Dongyung Mountain, Omrayonggok, sa Lambak, may kuweba na napapalibutan ng baging. Salamat po at pasensya na, nasaktan kita saglit, gawing komportable ang iyong sarili sa huling pagkakataon. Dongyung Mountain, Omrunggok, sa Benshi kung saan matatagpuan ang inn, sa paligid ng Baekyeori, Mount Dongyung, Omrunggok, ito ba ang lugar? Kuko ng kabayo, bakas ng isang bagon na dumaraan, ito ay tila isang mahusay at mabigat na halaga ng ginto dahil ang mga marka ng kuko ay medyo malalim, isang kuweba na napapalibutan ng mga baging, Gigantic Spirit Strike, Slaughter Dragon Slash. Damn it! Hindi biro ang mga bastos na ito. Musu Sunbei, magkaiba ang ating mga kakayahan. Ngunit, gusto mo bang subukan hanggang sa katapusan? Malayo pa ang lalakbayin mo. Chu Saljo, go catch na Hachu. At your command. O hindi, wag kang mag-alala kuya, ako na ang bahala, damn it, kung talagang hindi ka susuko hanggang dulo, ito ay magiging pareho pa rin, puputulan ko pa rin ang lalamunan mo, damn it. Akin ang ginto, hinding-hindi ko sasabihin sa inyo mga bastard kung nasaan. Principlet of the Spirit, sasabihin mo ba sa akin o hindi, because I will make you tell. Una, kukuha ako hanggat kailangan ko, paano ang natitira? Sigurado akong kakailanganin kong gamitin ito para sa isang bagay na malaki sa hinaharap. Sa nakita ko kanina, mahirap manalo ang Deryok Village, ang mga galing sa pamilya Moyong ay malamang napupunta dito. Hindi ko maigalaw ang lahat ng ginto sa aking sarili, imposible naman, well, hindi ko kailangang ilipat ang lahat ng ginto, mga puno, bato at lahat ng bagay na may anyo, titipunin ng mga form na ito ang lahat ng Thunder Chi sa lugar na ito. Kung sino man ang pumunta dito ay mahihirapan siyang hanapin, ito ba ang lugar na tinatawag na Xinyang, ang pinaka-mataong lugar sa lalawigan ng Liaoning? Deryok Village mula sa Fusion, at Moyong family from Xinyang, nagkataon lang ba? Ito ang lugar kung saan pinuntahan ng aking Panginoon ng kanyang anak na babae 10 taon na ang nakararaan. Gayon din ang pinaghihinalaang lugar kung saan dinala ng Yuan Envoy ang Mo Enuna. Lahat yan nasa Xinyang. Hindi naman siguro mahirap para sa akin na kumpirmahin ito ng sarili kong mga mata para sa kinabukasan. Ngayon, pupunta ba ako? Sa Xinyang, 7, nawalan kami ng 7 lalaki, dahil sa 2 bayaning mula sa Moyong family, nawalan kami ng mga mahahalagang lalaki, ama. Wala nang saysay ang maghintay at manood, ang ibig sabihin ng pagpatay kay Chu Saljo ay handa silang lumaban kay Deryokbo. Ang kanilang pagkamatay ay dahil sa aking kawalan ng kakayahan. Parusahan mo ako, Musu, ano ang silbi ng pagpaparusa sa isang tulad mo na ginawa ang kanilang makakaya? Ang mas bumabagabag sa akin ay iyon nilabag ng dakilang pamilya Moyong ang kanilang 20 taong pahayag alang-alang lamang sa ginto. Well, kung ano man ang pakay nila, hindi sila makakawala sa paggawa ng mga bagay ayon sa gusto nila. Lahat, makinig. Simula ngayon, kaaway na natin ang pamilya Moyong. Lahat ng mga alagad ay ipinagbabawal na lumabas, humanda sa digmaan laban sa pamilya Moyong. Oo Master, Master, Musu, pag sinabi mong incompetent ka, ako naman, incompetent din yung naglagay kay Chu Saljo, hindi mo ba naisip na ang kanilang pagkamatay ay nangangahulugan na ako ay nabulag ng ginto? Kung hindi, dapat kang tumayo bilang talibas sa mapagpasyang labanang ito laban sa pamilya Moyong at ipakita sa akin na tama ang aking desisyon. Tinatanggap ko ang iyong order, Master. Oo, kailangan mo. Anong nangyari sa bangkay na ito? Anong meron, Ama? Hindi tulad ng ibang mga katawan, ang isang ito ay walang marka ng espada. Ang mga panloob na organo ay maayos. Kung gayon ang kanyang kamatayan ay hindi sanhi ng panloob na pag-atake, posible bang? Tulad ng inaasahan, ang kanyang ugat ay pinutol-putol, may pumutok sa kanyang ugat na may nakakatakot na chi, Musu, may iba pa ba noong nakikipag-away ka sa 2 bida? Oo, may isang binata na nasa mid-20s, kapansin-pansin ang kanyang paggalaw ngunit tila hindi ganoon kahusay ang kanyang chi, kalagitnaan ng 20s, tama ka, imposibleng gumamit siya ng ganito kalaking chi sa edad na iyon, tapos ibig sabihin may ibang lalaki.
Sa anumang kaso, kailangan mong maging mas maingat, Song Hyen, kailangan mong gawin ang lahat ng pagsisikap na harapin ang mga talento ng Northwind Virtues kasama si Haisang. Oo ama, pagsira ng isang bagay na kasing komplikado ng ugat, kahit ako hindi ito magagawa, hindi kaya nagkaroon ng ganyang mandirigma sa pamilyang Moyong. O may ibang tao, ang kanyang existence, maaaring maging bagong pagbabago sa paparating na digmaan laban sa pamilya Moyong. Shinyang Moyong family, your late big brother, sa itsura mo, parang hindi naging maganda ang mga pangyayari, ikinalulungkot naming binigaw ka, biguin ako. Anong ibig mong sabihin, hindi ko inaasahan ang anumang bagay mula sa iyo sa una pa lang, huwag ka nang magsalita ng kalokohan at pumasok na tayo. Naghihintay ang ama, bumalik na sina Kwang Song at Jia. The head of the Moyong family Moyong Dongqian. Patawarin mo kami, pero, maliit na pagkakamali lang. Pumunta ako sa Umryonggok kung saan itinago ng 100 Technic Squad ang ginto, pero siguro dahil sa pagguho ng lupa, bumagsak ang buong Umryonggok, maliit na pagkakamali. Sigurado kami tungkol sa pinagtataguan dahil nalaman namin ito mula sa pinuno gamit ang mahusay na paraan ng soul control. Kung bibigyan mo ako ng oras, hahanapin ko ito kahit kailangan kong ilipat ang gumuhong bundok. Kwang Song, halika dito, kuya. Ama, paano kita mapagkakatiwalaan sa isang mahalagang gawain kung hindi mo maingat na pinangangasiwaan ang mga bagay? Ama, si kuya ay, huwag kang makialam. Alam mo ba kung bakit ang pamilya Moyong namin ay nagsasara ng aming pinto? Siyempre, ama, para sumali sa 5 Dragon League sa ilalim ng Iron Martial Association. Yan ang limitasyon ng isip mo, nireranggo tayo ng mundo bilang pangalawa sa pinakamahusay sa 5 pamilya. May ilan ang tumuring sa amin bilang pamilya na manguna sa 5 pamilya sa kinabukasan, ngunit sinusubukan nilang limitahan ang aming pamilya, pagkatapos ay binuo nila ang 5 liga ng Dragon sa ilalim ng Iron Martial Association at hindi kami kasama, kaya lang 20 taon ang nakalipas. Inalis ko ang mga sumasalungat sa aking kalooban, kahit na sila ang mga matatanda ng aming pamilya, at binibigkas ang pagsasara ng pintuan ng aming pamilya. Hindi ko ginawa ang lahat ng iyon para lang sumali sa 5 liga ng Dragon, ngunit upang ang buong samahan ng Iron Martial Association ay mapailalim sa aming pamilya. Kwang Song, ano ang nakikita mo ngayon? Nakikita ko, the North Ridge Cave, tama ka, ito ay ang North Ridge Cave, ang pamana ng dakilang North Ridge Cave, na maaaring sirain ang 5 liga ng Dragon, ang susi upang makumplito ang legacy ay ang ginto, naiintindihan mo na ba ngayon? Ang maliit na pagkakamali na sinasabi mo ay nakakagambala sa planong pinaghirapan ko sa loob ng 20 taon, patawarin mo ako, kalmado ka lang ama. I'm sure naiintindihan ito ni Kwang Song, Gon Song, at mangyaring huwag mag-alala ama, mayroon akong alternatibo, sa ilang araw matatanggap mo ang ginto. Sa pamamagitan ng Iron Horse Bureau, tiyak na makumplito ang pamana ng Great North Ridge, Kwang Song at Jia, alisin mo ang gawaing ito, at panatilihin ang pagbabantay sa paligid ng pamilya, may alingaw na kumikilos ang mga talento ng Northwind Virtues, ibig sabihin gumagalaw na din ang Leon League, tatandaan ko iyan ama, it's been 20 years. Naghintay ako ng 20 taon, at ngayon isang hakbang na lang ang natitira. Kapag ginawa natin ang huling hakbang na iyon, kaya nating ilagay ang mundo sa paanan ng ating pamilya Moyong. Ang pulang buwan, kapareho ng araw na iyon, sa iyo. Ang boses na ito, Mai, Nuna, alagaan mo siya. Jok-san, hindi, sa iyo, tumakas ka na, Moe Nuna. Ako, gusto ko ang mga katulad mo, ang dinasisindek na espiritu, pero ang mas gusto ko, ang ganap na sirain ang espiritu at katawan ng mga taong may walang takot na espiritong iyon. Jok-san, Mo Enuna, napanaginipan ko pa sila. Nagpapahinga ka, humihingi ako ng tawad, ako si Mok Goyo mula sa Iron Horse Bureau, sa nakikita mo, kailangan naming maghanap ng matutuluyan ngayong gabi, ako ay Mok Junho ng Iron Horse Bureau, gusto naming magpahinga sandali sa lugar na ito. Binata, ako si Dan Sayu mula sa Goryo. Huwag mag-atubiling manatili dito, ang lupaing ito ay hindi pag-aari ng sinuman, naiinggit ako na naglalakbay ka, noong bata pa ako tulad mo pinangarap kong gumala sa mundo, anong ibig mong sabihin, 26 years old na ako, 26. Talaga,
1 taon o 2 lang ang pagitan mo sa akin, ipagpaumanhin mo ang kabastusan ko, ayos lang, patawarin mo siya, kahit na una tayong nagkita. Minsan nakakalimutan ni kuya ang ugali niya kapag may kausap siya. Eto, kainin muna, salamat po, una tayong nagkita at may utang na loob ako sa iyo. Ito ay wala, kami ang may utang sa iyo. Huwag kang mapilit at tawagin mo akong kuya. Papunta na kami sa Shenyang para sa isang napakahalagang bagay, pero magiging problema kung bigla tayong atakihin ng mga bandido. Sa tuwing pumupunta kami sa Shenyang, sa lugar na ito kami laging nagkakampo, ito ay nasa mataas na lugar at bukas, kaya't madali itong ipagtanggol ang ating sarili, kahit medyo bastos, sana maintindihan mo, pupunta sila sa Shenyang, sabi mo pupunta ka sa Shenyang, tapos related ba sa Moyong family? Gaano man kalaki ang utang namin sa iyo, para sa kapakanan ng aming kliyente, wala kaming masasabi sa iyo, tiwala ng kliyente ang dapat protektahan ng Iron Horse Bureau, dahil ito ang ating panuntunan, kapag sinira natin ang tiwala nila, hindi makakaligtas ang isang small-scale bureau na tulad natin, nakikita ko, humihingi ako ng tawad, haha, wag mo na lang pansinin, sa halip na yan, pupunta ka rin ba sa Shenyang? Oo, may kailangan akong malaman, saan nakakakuha ng impormasyon ng mga tao mula sa bureau? Impormasyon, depende ito sa kung anong uri ng impormasyon ang gusto mo, ngunit kung gusto mong malaman ang pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon sa gitnang distrito, ito ay ang publiko at ang mababang ranggo na paksayon. Pampubliko at mababang ranggo factions dahil sa kanilang mababang katayuan sa lipunan, at malawak na koneksyon, walang lugar na wala silang mata at tainga, medyo kakaiba ang publiko sa Shenyang, public at mababang ranggo na paksayon. Ang Shenyang ngayon ay nasa bingit ng digmaan dahil sa Deryok Village at Moyong family, pero kung hindi dahil sa bagay na sobrang importante, mas mabuting iwasan na lang sila, ito ay isang bagay na talagang kailangan kong malaman, kahit anong mangyari, tiyak na gagawin ko, nakakatakot ng ngiti, paano siya makangiti ng ganyan? Parang mabigat na kwento, hindi na ako magtatanong, well, kain na tayo, malamig ang lahat ng pagkain, kinabukasan. I'm sure na ito na ang magiging mundo ng Iron Martial Association, binata, naiisip mo ba ang laki? Ang circumference ng istruktura ay kasing dami ng 4 na kilometro, ang laki na ng opisina ng Murim League, sigurado ako na simula ngayon, wala nang hihigit pa sa The Iron Martial Association, Iron Martial Association. Hindi pwede, sinasabi mo ba na hindi mo alam ang The Iron Martial Association? Haha, matagal na rin simula nung pumunta ako sa Central District kaya wala akong alam, I see, 9 Centrals, 5 Dragons League, Lion League, ang 3 puwersang ito ang bumubuo sa Iron na Martial Association, malakas ba sila? Kilala mo ba ang The 2 Saints, 3 Tyrants and 4 Honors? Ito ang mga pamagat para lamang sa pinakamahusay na mga master sa mundo, sila ang pinakamahusay sa mga pinakamahusay. Isa sa kanila ay ang Rainy Sword Saint Anipja, siya ang pinuno ng The 9 Centrals, at isa pa ay ang The 5 Dragons League's head, Fist Saint Wangbogan Ak. Ang dalawang ito ang pinakamahusay na master sa buong mundo at walang makakapantay sa kanilang lakas, at ang isa pang sumusunod sa dalawa ay ang The Unmatched Sword Tyrant Chol Musong, siya ang pinuno ng The Lion League, kahit na mas mababa ang kanyang ranggo, maliit lang ang pagkakaiba ng lakas ni Chol Musong sa iba. Ganyan sila kagaling, ayon sa ilang mga tao, silang tatlo ay nasa bingit ng pagiging immortal. Mga immortal? May ilang mga mortal din sa Goryeo. Tinawag sila ni Master na ermitanyo. Lahat ng mga ermitanyo ay nawala ng buhay dahil kay Master, at dahil dyan, ang kapangyarihan ng Panginoon ng Heavenly Artillery General ay tinawag na Salsian Martial Arts o ang martial arts para sa pagpatay. 3 paparating na immortal. Ang highlight ng kasalukuyang mga masters, I wonder kung sinong mananalo kung lumaban sila ni Master. Hindi, kung lalaban tayo, sino ang mananalo? Amoy dugo. Kapatid, may mga bangkay dito, ang ilan sa kanila ay parang mga mandirigma mula sa pamilya Moyong, habang yung iba parang mga gala. Mukhang sinasoli talaga nila ang mga gala ng Deryok Village. Grabe talaga mag-away ang pamilya Moyong at ang Deryok Village. Kung ganito na, then I can't guarantee our safety now. Bilisan mo, lahat, maging handa at mag-ingat. Kailangan nating pumunta sa Shenyang ngayon. Isang tao mula sa Goryeo.
Kailangan nating makaalis sa Hyolo Payong sa lalong madaling panahon. Manatili dyan, lahat. Isang tao mula sa Goryo, ang suot niya ay ang Goryo attire, nagpunta ba siya dito para makipagsapalaran? O para maging gala? Siguradong nabigla kapag katapos makakita ng napakaraming bangkay. I guess kasali ang mga gala ng Deryok Village. Malamang ayaw nilang sayangin ang mga mandirigman ng paksayon nila. Walang paraan na hindi nila alam ang kasaysayan ng pamilya Moyong. Sa huli, tinatrato ba nila sila bilang mga bagay? Ngunit kung napakaraming tao mula sa Goryo sa Shenyang, siguro, baka may mga nakakaalam tungkol sa anak ni Master at Moenuna, kapatid. Nakikita ko na ang Bronze Black Dragon Statue. Bronze Black Dragon Statue. Dito naganap ang matinding digmaan sa pagitan ng Goryo at Central District, may mga bakas pa ng dugo at luhang iniwan ng mga mandirigmang iyon dito. Kaya naman tinawag na Hyolo Payong ang lugar na ito. Ang Bronze Black Dragon Statue ay ginawa sa memorya ng mga mandirigmang iyon. Sa orihinal, mayroong 2 itim na dragon, ngunit 10 taon na ang nakalipas, nahulog ang isa sa 2 dragon. Well, walang nakakaalam kung paano naging ganoon ang isang higanteng itim na estatwa ng dragon na may timbang na higit sa 10,000 pounds. Was it, Master? Malalaman ko agad, kung makarating ako sa Shenyang, ang binuksan na sanga ay nasa isang lugar sa Dongjuk-ro. Salamat sa iyo nakarating ako dito ng ligtas. Dahil sa iyo, nagkaroon tayo ng kausap, sana magkaroon ka ng ligtas na biyahe. Come to think of it, gusto kong makipag-inuman sa iyo, ngunit sa kasamaang palad, kailangan nating pumunta ngayon. Sa susunod, kung may oras ka, hanapin mo ang Iron Horse Bureau. Sana may magandang mangyari sa trip mo, tiyak na darating ako, upang makita kayo guys. Shall I go now? Mukhang magandang lugar yan. As expected, yun ang target ng pamilya Moyong. Tulong. Please, sabi ko sa iyo. I told you na wag ka na magpapakita dito dahil public place ito. Diba sabi kong mawala ka na? You damned kid. Tulong. Goryo dialect. Ang aking ina ay may sakit. Kaya hinanap ko ang tatay ko. Ito ay hindi isang lugar kung saan maaari kang gumala-gala upang humingi ng pabor sa mga tao. Tingnan mo, hindi ba masyado mo nang pinapahirapan ng bata? Ha? Ano? Parang isa ka sa public faction? Tungkulin mo ba bilang isang may sapat na gulang na parusahan ng mga bata? Ha? Ano? Bata, taga-Goryo ka ba? Naku, titignan mo ba yan? Martial arts yan, sa kanya ba yan? Bata, taga-Goryo ka ba? Goryo dialect, ikaw ba ay, taga-Goryo din? You bastard! Ano ka sa tingin mo? How dare you interrupt our event? Hindi ka makakatakas sa kamatayan ngayon. Anong kalokohan ang ginawa ng batang ito para pumunta kayo dito? Pampubliko, lahat ba ng karapatan ng publiko ay kasinungalingan? Umupo na pa ba ang publiko? Ang batang iyon, kahit na pagkatapos ng maraming babala muli pang pumasok sa teritoryo ng open house, ako ang the wise man Hongga na nakatira sa likod mismo ng open house, sino ka ba? Ako si Dan sa iyo mula sa Goryo, wise man. Pinata, paano kung pabayaan mo ang mga pangit na bastos na ito? Siguradong mga bastos sila pero, hindi mo ba naisip na hindi mo kailangang gawing lumpo sila? Suggestion ba yan? Gayunpaman, kailangan nilang maging pantay. You guys, I don't think we're in the same situation now. Well, hindi ka nagkakamali. But what I meant was that you shouldn't be bothered by those beggars at magiging ligtas din ang batang iyon. Hindi ba mas maganda yun? Napakakulit na matanda. Tama, alam kong makikinig ka. Salamat, binata, ano pangalan mo? O Sang-woo, sabi mo may sakit ang nanay mo. Tingnan natin siya. Okay, elder. Siya ang nakialam. Bakit mo siya pinakawalan? Hindi mo alam na niligtas ko ang buhay mo, stupid bastard? Kung hindi ako nag-step up ay magiging kayo. Hindi, ang buong pampublikong sangay ng Shenyang ay nasa malaking panganib. Tignan mo, mapatay kanya kung hindi nagbago ang isip niya, ngunit gayon paman, hinayaan niya kayong mabuhay. Nakita mo ba ang kanyang mga kamay? Mahaba at payat na mga kamay ng Jade, ito ay katulad ng mga kamay ng isang babae na wala pang nagawa. Sa sandaling nakita ko ang mga magagandang kamay, hindi ito mahaba at payat na kamay ng Jade kundi kamay ng demonyo. Tulad ng araw na iyon 10 taon na ang nakalipas, may isang matandang lalaki sa harap ng Bronze Black Dragon statue na may parehong mga kamay.
napakatahimik na tao, yun ang first impression ko sa kanya. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal nakatayo doon, siya ay isang tahimik na matandang lalaki na kahit na alam ko kapag siya ay dumating doon at siya ay isang malakas na master. Ang matandang iyon mayroon ding mahaba at payat na mga kamay ng jade. Nang mahawakan niya ang rebulto, may nakita akong hinding-hindi ko makakalimutan. Sa isang kilos lang ng kamay, gumalaw ang bronze black dragon statue na parang buhay. Pumikit ito na parang nasasaktan. Kung mabunyag ang martial art ng taong iyon, ang aking imahinasyon lamang ay nagpasindek sa akin, naglaho ang matanda at ang naiwan na lamang ay ang ginulong bronze black dragon statue. Sumisikip ang dibdib ko pagkatapos noon, 10 taon na ang lumipas ngunit hindi ko pa rin makalimutan ang sinabi ng matandang iyon noong araw na iyon, darating ang descendant ko. At dito na natatapos ang kabanata 7, abangan ang susunod na kabanata kung saan sasabak na sa unang basagan ng ulo kasama ang matandang pulubi laban sa Moyong family. Maraming salamat sa panunood mga ka-LT, at pagpasensyahan nyo kung natatagalan ako sa paggawa ng bagong kabanata, sana'y hindi kayo mag-asawa sa pagsuporta sa munting channel ng inyong alagad.